Exodus chapter 3, verse 10 at verse 12. Exodus chapter 3, verse 10 at verse 12. Ang ating pong pag-aaralan, no. Ang ating pong pag-aaralan is portion of my Bible reading. Okay, sa mga hindi nakakaalam, nasa Book of Exodus na ako. Natapos ko na po ang Genesis and Job. So, kasi nasa chronological, ako. Huwag kayong mag-alala. After this year, next year, Bible reading tayo ulit. Chronological, pero medyo may twist. Again, ganun tayo. Okay? So, ito po ang ating matutunghayan. Exodus chapter 3, verse 10 to 12. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh. Si Lord ito, okay, God the Father, kinakausap si Moses. That thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So meaning, inutusan ng Lord. Okay? May inutos si Lord kay Moses. And it's not a simple task. A task na hindi kayang gawin ng normal na tao. Pero pag si Lord ang may pinagawa, huwag magreklamo. Minsan ganun tayo, Lord, ang hirap nito. Pero tingnan natin kung ano response si Moses. We'll see. 11. And Moses said unto God, who am I? Yung sabi niya, sino ako? Who am I that I should go unto Pharaoh, which is the most powerful people in the land of Egypt, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt, which is a country na alam naman natin, alam ko, nag-aaral po kayo, one of earliest civilization on earth ay ang Egypt. Sabi nga, sino ako? Ito yung sabi ng Panginoon. And He said, certainly, notice the word, certainly, okay? I will be with thee. Ang ganda ng pangakong ito. Amen? That this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya sapagkat alam po namin na sa trono ay makakasumpong kami ng bag ng biyaya. Hinihingi po namin ang mga bagay nito sapagkat sa aming pag-aaral ay nakakailangan po kami ng talino na nagmumula sa inyo. Higit pa sa talino ng mundong ito, hinihingi po namin ng talino na kami handang sumunod sa amin po mga narinig at mga naunawaan ngayong gabing ito. Father, we ask and we thank you for the opportunity and at the same time, Lord, yung kalayaan na mag-aral kami ng banal na salita. Merong mga bansa na hindi po nila kayang gawin ito. But here we are, O Lord. Malaya kami magbukas ng Biblia. Malaya po kami na makapag-gather to worship you. And most especially, Lord, to understand and to apply your will. We ask, Lord, na ang iyong banal na Espiritu malayong kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo mo po. Required faith to obey God. Required faith to obey God. Ewan ko kung gaano ho ang inyong concept. No. Gaano ho yung pagkakaalam po ninyo sa tinatawag po nating time travel or multiverse, ang tawag dito, worlds na tinatawag. So meaning to say, merong mga parallel earth. Ako, medyo scientific, sabihin na natin, if we can go back or if we can travel back in time, hindi ho pwedeng mangyari sapagkat kung babalik ho kayo with the physiology that we have right now, magiging threat po kayo sa mga tao sa nakalipas. Bakit? Kasi ang mga tao sa panahon po natin ngayon, we are protected by many vaccines. So kung babalik kayo, magiging threat kayo sa kanila kasi nga, hindi nyo alam yung mga pathogens, mga germs, viruses na dala po niyo. When you go back, kaya nga mapalad tayo na bagaman present pa rin ay yung mga threat na ito, meron po sa atin na kayang labanan itong mga bagay na ito. What's the point? The point is, even though nakapaligid po sa atin ang karamdaman, meron po tayong panlaban. Ibig sabihin, nakaka-cope up po tayo. It's because of the help of the scientific
studies, which is, alam mo yun, na-embrace po natin sa panahon natin ngayon. Now, why am I telling that? Bilang isang mananampalataya, we need to have the Holy Spirit and we need to walk by faith. Amen? Nakikinig po ba kayo? So, ito lang gusto natin point out. Kapag meron tayong pananampalataya, mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pamumuhay, bagaman merong hirap na tinatawag, di naman maalis yan eh. Okay? Hindi maalis ang problema. Nandiyan na yan. Just like the germs na in-explain ko po sa inyo kanina. Pero meron tayong panlaban. Sapagkat ang ating pananampalataya ang nagbubukas ng ating mata, ng ating tenga, ng ating isip sa mga bagay na dapat nating maintindihan. Why did I say that? Sa mundong ito, kung wala kang pananampalataya o kung ang thinking mo o ang paraan ng pananaw mo sa buhay ay kagaya ng sanlibutan, hindi ho kayo magtatagal. You see, if you have faith, naniniwala tayo na ang buhay natin dito, hindi lang dito. Amen? Sapagkat ang lahat ng bagay dito sa lupa, temporal. Paano na lang kung hindi mo nakilala ang Panginoon? Gugugulin mo ang buhay mo sa kakatrabaho, gugugulin mo ang buhay sa pag-aalala, sapagkat hindi mo alam ang kasiguruhan. Okay? Sapagkat ang mundo po natin, wala talaga siyang kasiguruhan. Pero kapag meron kang Diyos, dapat meron ka din pananampalataya na ang sasabi mo, kahit may problema, kaya ko mabuhay dahil meron akong Diyos. Amen? So as a believer in Christ, it is required to all of us, okay, to have faith. For us, again, sabi nga natin, to obey. Tingnan nga po natin, in Hebrews chapter 10, okay, we'll see. Hebrews chapter 10, verse 38. Bakit kailangan ng pananampalataya? Sabi dito, ganito. Okay? Sabi dito, now the just shall live, ano sabi dyan? By faith. Okay? Sino yung just? Tayo po. Paano po tayo naging just? Not because of your goodness, but you are just, naging mabuti ka nang dahil sa Panginoong Yesus. Ngayong ikaw ay nasa Panginoong Yesus, kinakailangan mo lumakad or synonymously, mabuhay saan? Sa pananampalataya. Kung bagya mong problema, wala kang pamasahe, masakit ka, hindi mo masusunod ang Panginoon. Why? Because you are not walking or living in faith. Hindi ka mag-a-attend kasi wala kang kakainin kinabukasan. Even though that's a reality, aalisin mo yon. Dahil sabi ko nga, binibigyan ka ng Diyos ng bagong paningin, ng bagong pananaw. Dahil alam mo na ngayon ang pangako ng Diyos, sasabihin ng Diyos, akong bahala sa iyo. Okay? God will provide. Amen? Dahil nakapag-devotion ka, Matthew chapter 5, Matthew chapter 6. Diba? Hindi dapat mabuhay sa pag-aalala sapagkat kung ang parang nga, kung ang ibon nga, dinadamitan at pinapakain ng Lord, ako pa kaya? Ako na anak ng Diyos. Amen? Yan ang sabi dyan, no? Okay? For the just shall live by faith, but if any man, sabi dyan, but if any man draw back, okay, my soul shall have no pleasure in him. Kaya ang ganda ng hindi pala maganda. Kaya dapat sa isang mananampalataya, nabubuhay siya dyan. Tingnan pa natin, adjust pa natin. Hebrews chapter 11 verse 6. Sabi dito, ganito. But without faith, it is impossible to please Him. Ngayon, kung lalapit kasi tayo sa Panginoon, sabi ko nga, hindi lang para humingi. Lumalapit tayo because of our relationship to Him. At wala tayong gagawin kundi magkaroon ng tamang relasyon, from time to time, to please Him. Nakakita mo ba kayo ng magkaibigan na ang kaibigan mo wala na ibang ginawa kundi humingi? Naku, hindi mo magiging best friend niya kasi nga puro hingi ang ginagawa. At least, mag-spend kayo ng time. Di ba, makikita mo kung tunay ang pagkakaibigan mo, kung marunong siya mag-sacrifice, tapos nire-reciprocate mo yung the same effort na ginagawa niya. Bakit? You are in a relationship. Ganun din sa Diyos. Kung nagtatapat ka sa Kanya, palagay nyo, hindi magtatapat ang Diyos. Sabi nyo kanina, kung nagbibigay ka sa Kanya, palagay nyo, hindi magbibigay ang Diyos. Nagigets po ninyo? Hindi kasi liko ang Diyos na hindi makita yung ginagawa ninyo.
So by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. And then sabi dyan, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God, must believe that He is. Ano yung sabihin ng statement na yan? Sino nga ba yung Diyos sa atin? Okay? In a relationship, it is important nakilala mo yung karelasyon mo. Halimbawa, kung manliligaw mo yan, hindi mo sasagutin yan kung hindi mo kilala yan. Kaya nga, ang courtship, nagkakaroon kayo ng time to know each other. Tama? Ganun din sa pagkakaroon ng best friend. Even nga sa pagtatrabaho eh. Tama? Kumbaga para bang kahit na hinire mo na yan, nandun pa rin siya sa stage, nakikilalanin mo pa rin siya. And that person must do his all effort just to please the employer. Why? Kasi yun yung relationship. Ganon din ho lagi sa Diyos. Kaya nga tanungin nyo lagi, makinig kayo, tanungin nyo lagi, napapasaya ko kaya ang Diyos? Yun dapat yung tanong eh. Hindi ho tanong kung masaya ba ako sa paglilingkod. Maling-maling tanong ho yan. Yung mga lumalaya sa church, ganun lagi. Hindi na ako masaya sa church na yan. Or hindi na ako masaya sa paglilingkod. Paano nangyaring ikaw ang naging sentro? Hindi ikaw ang sentro ng paglilingkod. Ang Diyos. Maling tanong, maling komento yun. Lalo pag lumalayo. No, never do that. Na alam mo yun, hindi ako masaya. Paano nangyari yun? Kaya nga sabi niya, again, ulitin ko po. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them, ang sabi dyan, that diligently seek Him. Ang tawag dyan, connection. Hinahanap mo siya eh. When you love a person, alam mo yun, hindi sapat yung oras na ginugugol mo just to be with that person. Amen? Mga kapatid, naglilingkod tayo, hindi lang para may gawin. Naglilingkod tayo kasi nakilala natin ang Diyos and we enjoy that relationship. Alam nyo, nakakatakot na ho ngayon. Alam nyo bakit? Kasi yung paraan, nakakatakot talaga. Yung paraan ng paglilingkod ngayon, parang ano na lang parang palabas. So far, yung mga pastor na nagdaang nakasama ko, as I observe, ayokong parang maging dating, I am holier than them. No, hindi yun ang gusto ko. Hindi yun ang gusto ko iparating sa inyo. Kundi para maiwasan din natin na ang ginagawa natin ito, hindi trabaho lang. It's a relationship. Ngayon, kung nandito kayo at wala kayong any connection to God, nagsasayang ka ng oras. Masaya, magkakasama tayo, nagbabasa, alam mo yun. Pero wala kang connection sa Diyos. Ano yun? Pag wala kang connection sa Diyos, nung ginagawa natin, bandang huli, tatamarin ka. Bandang huli, may masasabi ka, makanyari mo. Bakit? Hindi totoo yung connection sa Diyos. And in the first place, hindi naman tayo nandito dahil sa inyo. Nandito tayo lahat dahil sa Panginoon. Ang Diyos ang naglagay sa atin that even though we have different preference, we have different backgrounds, meron tayong iba't ibang level ng talino, aminin natin may ganun talaga eh. Pero the miracle, hindi magic the miracle of this one is that even though iba-iba ho tayo, dinala tayo ng Diyos sa isang pamilya para magmahalan tayo sa bawat isa. Ang hirap kaya nun? Mahirap yun. Ang hirap nung, alam mo yun, hindi kayo magka-level ng utak, tapos mag-uusap kayo. Minsan nakakairita. Naintindihan mo ko? Tapos makangangaya mo kayo, no? Pero dalhin mo sa kalokohan, di kaya live, Mapampangan, go. Ganun eh. Pero sabi ng Diyos, magmahalan ho tayo, magtiisan sa bawat isa, magpaalalahanan, magpalakasan. So yung ginagawang minsan, parang, pansinin nyo, kapag malapit ka kasi sa Lord, hindi mo mapapansin na para bang kahit na itinutuwid ka,
nagpapasalamat ka eh. Pero pag malayo ka kay Lord, ang tingin mo sa paalala sa'yo, atake sa'yo. Wag lagi na akong papansin ng makanyan. Ano, kaliwang ikit, bala mo, ano ka, perfecto. Yan mga gaylinyahan eh. Di ba? Tapos, magpo-post yan. Kahit hindi nagsisimba, may Diyos na kinikilala. Oh, matindi. Kala mo naman, tama. Hindi ko sinasabi ito, para alam mo yun, nagigets yung ibig kong sabihin. Baka kasi, nagiging isa tayo doon na kinakailangan nating baguhin. Dahil sinasabi ko nga, kapag wala tayong pananampalataya, ang lahat ng ginagawa natin, napapakinggan natin, hindi yan tumatalab sa iyo. Nagigets po ninyo? Para kang binigyan ng gamot pero hindi mo iniinom. Samantalang yung binibigay na gamot, makakatulong sa'yo para gumaling ang iyong paningin, gumaling ang iyong pandinig, gumaling ang iyong utak, gumaling ang iyong paglakad. Kanino? Sa Panginoon. Minsan kasi dami nating bagay na kinabubulagan. Okay? Paano yung karamdamang ito? Hindi mo nakikita yung problema mo sa sarili mo, nakita mo ibang tao. Hello? Minsan, alam mo, kinakailangan mong gumaling ang iyong pandinig. Kasi isinisigaw na sa'yo ng Diyos ang mensahe, nagbibingi-bingihan ka pa rin. Na ang milyari ka. Diba? Ang sarap mong iuntog sa kilikili ni Pastor Eric. Kasi ang thinking mo, ay ako yung message yan. You deny it. Ignorance is far different from arrogance. Ignorance, hindi mo alam eh. Pero yung ignoring what God is saying to you, that's a different level. Kasi kapag pinapabayaan mo na pinagsasabihan ka ng Diyos at hindi mo pinapakinggan, daig mo pa yung unbeliever. Nagigets mo na, masakit to pero yun ang totoo eh. Yan ang nangyari sa bansang Israel. Na lagi silang sinasabihan ng Lord. Alam niyo po ba, sa aside ko lang, medyo napalayo tayo, pero ano ko lang, babalik ko din. Ang nangyari po kasi sa Israel, mga kapatid, mga minamahal, bagaman pinagsasabihan po sila ng Lord, kasi ang thinking ng iba parang, the God in the Old Testament is a very cruel God. Parang trip niya lang. Actually, hindi ganun eh. Kasi pinagpapakilala ang Diyos. Ano pinapakilala niya? Hoy, banal ako. So anumang kasalanan na inilalatag ninyo sa harapan ko, hindi siya magtutugma, mamamatay kayo sapagkat banal ako. Kasi hindi nila nakita yun. Nagigets po niyo? Ganong kabuti ang Old Testament God. Actually, ang haba nga ng pasensya niya, kung tutuusin lang. Okay? Ang haba ng pasensya niya, to the point na na-retain yung integrity ni God, alam mo yun, by reminding these people na hindi naman karapat dapat bigyan ng grace, and yet, binigyan sila ng grace ng Panginoon. Pinili si Abraham. Sino ba naman si Abraham? Diba? Sino ba naman si David? Sino ba naman si Joseph? Diba? Sino ba naman si Daniel? And all the Old Testament characters. You see, kapag ang buhay mo ay hindi ka lumalakad sa pananampalataya, kasi madalas yung maririnig yan, lalo na sa isang church. And honestly, that word pananampalataya is so gasgas. You know, gasgas. Masyado ng gasgas, para bang nagiging manhid na kayo. Pero simple, ang ibig sabihin lang ng pananampalataya, ito yung ginagawa natin. It's an action for us that pleases God. Ilang naman yun eh. So dito, papasok na tayo. So sabi natin, ang pananampalataya ay paraan para mapasaya ang Diyos. It speaks about not just intellect, okay? Hindi lang kasi nagtatapos dun eh. Marami kasi tao, maraming mananampalataya, ang daming alam sa Bible, pero pasaway. May ganun. And please, iiyak niyo sa Panginoon, Lord, sana hindi kami maging ganito. Yung tipong punong-puno na kami ng, alam niyo, makinig kayo, please. Hindi porke marami kayong alam sa Bible, okay yan sa Diyos. First step, yes. Kasi dapat makaunawa tayo eh. Pero nagpapatuloy dapat yan sa pamumuhay. Amen?
Tingnan nga natin, meron ba itong taong ito? We have a person by the name of Moses. Okay? Even though Moses at first, he doesn't know much about God. Siguro it's a glimpse kasi nga nung natagpuan po siya doon sa River Nile, tama? You know the story. And then, natagpuan siya ng Egyptian princess. Ang Diyos ang nag-orchestrate noon. Ando doon, nagbabantay si Miriam, yung ate ni Moises. Di ba? Kasi nga, sinacrifice na. Kumbaga, wala nang magawa eh. Ganun talaga pag nasa Diyos ka. Pag wala kang magawa, ipagkatiwala mo sa Panginoon. At ang Diyos ang nagsaayos ng lahat. So, alam mo yun, hinipan ng Diyos itong basket na ito, papalapit sa Egyptian princess. And then nakita nung ate ni Moses, nung umiyak si Moses, naantig yung puso ng princess. And then nalaman niya na ito ay anak ng mga alipin. And then lumapit yung ate, gusto mo ba, kasi nakita niya parang nagusto niya si Moses. So sabi niya, gusto mo bang ikuha kita ng pwedeng mag-alaga sa kanya? Without knowing, ang kukunin niya, without knowing dun sa princess, ang kukunin nung ate, hindi niya rin alam na ate, na ang kukunin ng batang ito, yung nanay niya. Ang ganda na, lalo sa mga nanay, kung problema po kayo sa mga bagay-bagay sa buhay nyo, think about Moses, the mother of Moses. Wala na so isinuko na lang. And then later on, alam mo yun, binigay kay Moses para palakihin niya, and then, alam mo yun, babayaran pa siya. Saan ka nakita ng ganun? Hindi nga alam kung mabuhay itong bata Tapos ngayon, aalagaan niya, plus may bayad pa. Saan ka pa? Nagigets po ninyo? Kasi wala imposible sa Diyos Lalo na kapag kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabi na porke nangyari sa kayo, mangyayari din sa inyo. Hindi ho ganon. Kundi lagi natin inisip, Lord, ano po ba ang gagawin ninyo? Kaya nga dapat tama yung connection sa Diyos Kasi kung hindi, sabi ko nga, may problema ka sa mata, lagi mo makita ibang tao, Lord, ba't binless mo ito? Ako hindi. Kasi nga, sabi ko nga, yung blessing ni Ate Rose, iba sa blessing ni Pastor. Yung blessing ni Ate Luz, iba sa blessing ni Ate Micah. Iba sa blessing po ni Ate Rosel. Iba-iba po yan. Basta mahalaga. At wag yung kakalimutan, tama yung relasyon niyo sa Diyos. Okay? Pabalik po tayo. So, ang nangyari po dito, Moses, somehow, hindi niya kilala itong Panginoon, pero alam mo yun, meron po siyang assignment dahil anak po siya ng Diyos, through the lineage of Abraham, Isaac, and Jacob, di ba? God has a responsibility because of the covenant. Diba? May assignment si Moses. Ano yun? Matutunan niyang lumakad sa pananampalataya. Kasi kung wala siyang pananampalataya, hindi siya makakasunod sa Diyos. Ganun din ikaw at ako. May assignment po tayo. Kapag hindi lubos ang pananampalataya, ang lahat ng gagawin po natin, baliwala. Oo. Yung nag-prayer meeting ka na mobalo, nung may pantunan ng pamasahe mo, may nutang ka kung kanino, na-appreciate yun ng Panginoon Pero alam niya, hindi lang nagtatapos dun Kinakailangan, ayusin yung puso, ayusin yung paglilingkod, ayusin yung connection. Kasi kapag tama ang connection, ang attitude mo sa Panginoon, without blaming others, God will bless that. Nakikinig po ba kayo? Hindi ako against sa blessing. Ang against po tayo, masyado kayong focus sa blessing. We must focus on the blesser. Kasi kapag tama ang relasyon mo sa Kanya, naturally, blessing will flow. Natural na lang yun. So, ang pananampalataya ay kailangan para makasunod. Tingnan nga natin. So, nagpakilala ang Diyos doon sa burning bush. Sabi niya, Moses, subarin mo yung sandalyas mo sapagkat ang lugar na tinatapakan mo ay isang banal na lugar. Meron mga churches, ewan ko, narinig niyo na to it's a new trend, hindi ko alam kung new trend o parang ngayon ko na lang din uli naririnig. Pinapractice nila sa church nila ngayon, hindi sila papasok ng church building, kinakailangan nila pumasok ng church building, dapat nakatapak sila. Kina Pastor Edison, kung nag-attend tayo ng kantata ba yun? Hindi napansin, wala silang
Nakatapak sila. Kasi nga, dahil po dito sa verse na ito, kanya-kanyang practice naman yan. Hindi ko alam kung anong application nun, in a sense. Sabi ko, baka bago lang yung tiles, kaya ayaw madumihan. Akala ko ganun lang. So, nabalitaan ko sa isang pastor friend na meron silang ganun, na kapag nag-a-attend sila, hubarin nila. Kasi yung mga ganyan naghubad lang ng sandalyas, naranasan ko yan sa Korea at sa Thailand. Sa kanila naman, yan ay cultural setup. Okay? Kultura po nila yan. Okay? Sa atin, siguro, kultura din natin, kaso sa bahay lang. Pero pagdating sa church, parang hindi naman. But then anyhow, set aside muna natin yan. So, nagpakilala ang Diyos sa Kanya. Okay? So, ngayon, kung bakit nagpakilala ang Diyos, merong gagawin to si Moses. Okay? Yung buhay niya ay nakalaan upang paglingkuran ng Panginoon. Ganon din po tayo. Nakikinig po ba kayo? Nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi para mabuhay ka ng masarap. Nakikinig po ba kayo? Nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi para mabuhay ka ng masarap. May gagawin ka na paglilingkod sa harap ng Panginoon. Pastor, paano yung... Ngayon, kung nakarinig kayo ng mensahe na pagaganday ng Diyos ang buhay mo pag nakakilala ka sa Kanya, maling ebanghelyo ang narinig ninyo. That is a false gospel. Why? It's manipulative. Para lang makakilala kay Lord, ipapangako ang lahat sa'yo. Hindi ganun. Kaya ang dami tuloy mananampalataya pag nakaranas na ng hirap sa buhay, sinisisi ang Lord. Amen? Sinisisi ngayon ang Lord kasi nga, yung gospel na natanggap nila, na kapag nakakilala sila sa Lord, wala nang problema. Alam mo yun? Yung kanilang nalalanghap na hangin, laging matamis. Diba? Hindi sila nawawala ng pagkain. Ganun yung thinking nila about Christianity. Without thinking na ang ibig sabihin ng pagiging mananampalataya, na tayo'y makasalanan, ngayon pinatawad tayo ng Diyos at lalakad tayo na may kaayusan. Ngayon, kung nagagalit kayo, dahil pinapangaral po natin ang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan, tapos ayaw nyo yan, ibang ebanghelyo po ang tinanggap ninyo. At hindi ko kayo tatagal dito. Bakit? Kasi ang pamumuhay ng mananampalataya ay ang paglakad ng may kaayusan. Kung dati kang umiinom, hindi ka naiinom ngayon. Hindi dahil binawal ni pastor. Tanggalin mo yun. Bakit ka natatakot kay pastor? Sino ba naman yan? Matakot ka sa Diyos. I really love Joseph in this matter. Kasi kakatapos ko lang ang Genesis eh. Naalala nyo, nung tinutokso siya ni Mrs. Potiphar, naalala nyo yun? Ganito nangyari. Joseph, lumapit ka. Ayaw ni Joseph. Ayaw niya. Think about this. Sex is about two consenting people. Mano lang bang naisip ni Joseph, sige na nga, para tigilan na natin kalokohan mo, pagbigyan na ka. Kasi payag naman yung babae. Kung papayag si Joseph, wala naman magiging problema. Wala namang asawa si Joseph eh. Pero alam niyo sinabi ni Joseph, hindi pa rin eh. Alam niyo bakit? Kasi kahit hindi ako nakikita ni Potiphar, may isa na nakakakita sa akin at walang iba kundi ang Diyos. Ang ganda nun. Ganda nun. Sana mga kabataan gawin niyo yun. Sana mga kalalakihan, kung meron pa rin umiinom, naninigarilyo, nagsusugal ng bababae, sana ganun din paninindigan natin. Kahit walang nakakakita, may nakakakita ang Diyos. Ang ganda nun. Pwedeng gawin ni Joseph yun eh. Kumbaga para bang, sige, sikreto na lang natin. Pagkatapos ito, kalimutan na lang natin para matapos na yung hilig mo sa katawan. Kahilig mo, parang wala kang asawa. Kung pwede lang gano'n siguro ni Joseph eh, no? Pero hindi gano'n yung konsepto ng utak niya. Alam niyo bakit? Lumalakad siya sa pananampalataya. Kasi nga, for without faith, it is impossible to please Him. Tanungin ko kayo, palagay niyo natuwa ang Diyos? Tuwang-tuwa siguro ang Diyos noon. Kumbaga, kung mape-present uli si Satanas, siguro sabihin ng Lord, Satanas, kita mo si Joseph? Tibay niyan. Alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, it is important for us to understand faith, intindihin natin pananampalataya. Masyado na mahaba. Tatlong bagay. Number 1, required faith to obey God. Number 1, it is to seek God's character as foundation. To seek God's character as foundation.
Tingnan po natin ito. So, nung tinatawag po ni God, itong si Moses, to do something beyond comprehension, beyond his ability, kasi sabi niya dyan, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh. Take note, ano ba yung backdrop bago ito? Wanted po si Moses. Bakit? Nakapatay siya eh. Okay? Yung the moment siguro na pinapalaki siya ni Jochebed, sino yun? Nanay. Sino yung tatay? Si Amram. Okay? Si Amram and si Jochebed. Nung pinapalaki ni Jochebed, siguro ine-explain niya kay Moises. Okay? Hindi niya kinalimutan yung heritage. Siguro. Even though wala siyang first-hand experience, ang meron lang siya yung story. Especially the Genesis chapter 3, verse 15. Okay? Yung redemption story. Hindi nawawala, hindi napuputol yun. Kaya nga, ang ganda nagbabasa ng Bible, chronological kasi yung story intact. But then, anyhow, so alam yun, itong taong ito, si Moses, meron siyang kasalanan at ngayon babalik siya. Ano mangyayari sa kanya? Di papatayin siya. Not only that, siguro kahit hindi siya papatayin, Joseph is an outcast. In fact, hindi siya Egyptian by blood. Tapos, ngayon, haharap siya, kanino? Kay Pharaoh. Sino ba naman itong taong ito? Okay? That thou mayest bring forth my people. Ito pa yung problema. Hindi lang siya basta harap. Uutusan niya ng ang lahat ng labor force in Egypt, palalayain. Di babagsak ang tawag dito? Economy, okay, economic status ng Egypt. Mawalan sila ng kayamanan. Okay? So, ang utos ng Panginoon ngayon, gawin niya yon. Pero behind that, alam yon, ano yung maganda rito? Kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, nagiging katuparan tayo ng pangako ng Diyos. May mga pagkakataon kasi, iniisip nyo, ba't ako magbibigay? Naranasan nyo na ba yun? Sana may mag-testimony nun, may makaranas nun. Na isang kabataan, masalamat ako sa Panginoon kay kapatid na ginamit siya. Hindi niya alam yun, matagal ng panahon. Pero yung panahon na wala akong pamasahe, alam mo yun, binigyan niya ako. Hindi lang 50 pesos, binigyan niya ako 200. Salamat sa Lord. Kaya ngayon, alam mo yun, nakatapos ako ng pag-aaral. Salamat sa taong ito. Ngayon, ito naman si kapatid na nagbigay ng 200. Kaya siya nagbigay, alam niyo kung ano nangyari? Kasi inutusan siya ng Lord. Hindi niya maintindihan. Samantalang, pang-uulam na lang nila yun. Pero ang Diyos na nag-utos eh. Siguro may laban pa, Lord, wala kami pagkain, pero dahil inutos mo, sige, gagawin ko. What's the point? Hindi nyo alam, mga kapatid, na kapag tayo ay sensitive sa pagtawag ng Panginoon, nagiging parte ka ng katuparan ng pangako ng Diyos. Alam mo kasi, madalas ang Christianity is all about me, ano ba yung makukuha ko, ano yung mapapala ko. I remember the disciples, they are like that. Pero kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, kahit anong utos ng Panginoon, no matter how difficult it is, because of faith, gagawin mo. Abraham, ibigay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. Remember that story? Siguro, kung ikaw yun, dami mong tanong, no? Pero wala kayong makikitang nagtanong si Abraham. Kundi anong ginawa niya? Sumunod siya. At sumunod siya ng buong puso. Bakit natin sinasabi buong puso? He is organized. He is not irritable pag tinatanong siya. Kaya sumunod siya ng maayos eh. Kaya he is called what? A man. He was called the father of faith. So dito mga kapatid, sabi ko nga, hindi ho madali. Kaya nga sabi niya, and Moses, sabi sa 11, dito tayo papasok. And Moses said unto God, who am I? Okay? Who am I that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Kung mga sinasabi niyo, who am I that I should bring Israel out? Madalas ganun yung question natin eh. You know what? Kapag hindi ka malapit sa Panginoon, hindi mo alam ang ginagawa mo at hindi mo kilala kung sino ka.
If you're close to God, you will know your identity and at the same time, your ability. Kaya nga, yun yung question niya, sino ba ako? Tapos, ano ba yung magagawa ko? Yun yung ano niya kay God, yun yung question niya. Sige nga, paano sumagot? Ang sagot, nasa kasunod na verse. Ito yung sagot ng Lord. Sa verse 12. And He said, si God, and He said, certainly, sigurado ako, walang palya, walang alam mo yun, walang pasubali, I will be with thee. Alam niyo gaano kalupit ang statement na yan? Kumbaga, wag mong kayanin sa sarili mong ikaw. Wag mong kayanin sa sarili mong abilidad. Hindi mo kakayanin. Anong sabi ng Diyos? Isama mo ako. Nagigets niya? Sometimes ganun sa buhay natin eh. Lord, hindi ko kaya to. Ito lang ako. Kapag wala ka sa Lord, hindi mo kilala yung sarili mo eh. Pero kapag malapit ka kay Lord, malakas ang loob mo. Amen? Remember, Joshua and Caleb, nung pumasok po sila sa promised land, ang sabi nila, pasukin natin kasi kasama natin ng Diyos. Hindi na nila tinatanong kung ano yung kakayanan nila, kundi sa sarili nila, kilala nila kung sino yung kasama nila. Ang galing nun. So sa paglakad natin sa pananampalataya, we should seek God's character as our foundation. Hirap kasi lumalaban tayo sa buhay, mabulay yung pundasyon eh. Kilalanin mo yung Diyos sa pinaglilingkuran mo. Nakikinig ba kayo? Sayang pag hindi nyo maintindihan to. Kung lalagpas na naman itong mensaheng ito na hindi nyo maintindihan, paulit-ulit na naman ito. Sayang. Alam mo gaano katindi itong mensaheng ito? It speaks about our walk. It speaks about your identity. Paulit-ulit ka na lang kasi. Lagi mong problema, mga anak mo, lagi mo problema, yung status mo, yung kahirapan, hindi ka na nagsawa. Hindi mo kilala yung sarili mo. Hindi ba kilala yung Diyos sa pinaglilingkuran mo? Ayun ang sinasabi ng ngayon ng Diyos sa iyo, I will be with thee. Balik tayo kay Joseph uli. Ano yung sitwasyon niya? Ang sitwasyon niya, Genesis 29:2, kung di ako nagkakamali. Ang sabi ng Lord, ang sabi ng salita ng Diyos, and the Lord was with Joseph, and he, take note ha, ano yung identity niya? He is prosperous. He is a prosperous man. Hindi yan. Sige, tingnan natin. In the book of Genesis, not 29, siguro 39. Yan, nagkakamali. Tama, 39:2. Okay? And the Lord was with Joseph. Okay? Kapag kilala mo, okay, yung character ng Diyos, na hindi siya nangiiwan, and you are happy with that, at ayaw mong mawala yan, at kapag nawawala yan, nalulungkot ka. Malaki problema ng isang mananampalataya pag hindi na, alam mo, na-enjoy ang gawain ng Panginoon at wala lang sa Kanya. So dito, and the Lord was with Joseph, ano yung identity niya? Si Moses sabi niya, hindi ko kaya yan. Hindi niya kilala kung ano yung kakayanan niya. Hindi niya alam yung ability niya at hindi niya kilala yung identity niya. Samantalang identity niya, dapat idinidikit niya sa Panginoon. Eto si Joseph, sabi niya, the Lord was with Joseph and he is a prosperous man. Take note, and he was in the house of the master Egyptian. In short, he is a slave. Pero kahit na slave siya, ano sabi doon? Siya po ay mayaman, matagumpay, masaya. Amen? Ang tindi ho nun. So it is required faith, or faith is required to obey God. How? Kilalanin mo Diyos. Ang basic, no? ang basic ng statement, pero alam nyo, ang tindi nito. Sana pakinggan ninyo at isabuhay ninyo. At kung hanggang ngayon, ginugulo pa rin ni Satanas ang utak ninyo para hindi maintindihan ng mga salitang ito,
nawa palayain kayo ng Diyos. Kasi tagal na. Ang tagal na na kinakausap ka ng Panginoon. Tigas mo pa rin. Oo, ikaw na nakikinig ngayong oras na ito. Basta pinariringgan mo ako, oo! Maligwi-ligwi pa tayo eh. Kasi yung sabi ng salita ng Diyos. Diba? Ano, pakialam ko sa inyo, may problema din ako. Pero ang mga salitang ito ay hindi lang naman basta sinasabi sa inyo, kundi sinasabi din sa akin na dapat ako ay mabuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi ko rin naman kakayanin. Amen? Faith is required to obey God, or required faith to obey God. Second, seek God's promise as He lead us. Seek God's promise as He lead us. Ano nga uli pangako ng Lord? Balik tayo sa verse 12. And He said, certainly, I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Ang pangako ng Diyos, lagi nakalapat yan sa relasyon para makilala mo siya. Kailangan yun eh. Hindi ko kasi alam kung ano po yung level nyo ngayon sa pagkakakilala nyo sa Panginoon. Kung hanggang ngayon, nag-thrive pa rin kayo or nag-strive pa rin kayo in knowing God, I hope tapos na kayo dun sa level na, alam mo yan, tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Ngayon, nag-iibang level na. Sa pamilya, sa trabaho, may pangungusap personally ang Diyos. Kapatid, yun yung ginagawa natin sa devotion eh. We as much as possible, we try somehow to connect the Word of God in our daily lives, in our daily activity during the day. Okay? Yung araw na yon para maisabuhay po natin siya. In fact, ang dami pangako ng Panginoon. Okay? Ang dami po niyang pangako. So dito sa pagkakataong ito, yung connection sa Panginoon, napakahalaga nito eh. In fact, pansinin niyo sa may bandang huli, no? Okay? When thou hast brought forth the people out of Egypt, you shall serve God upon this mountain. In short, hindi pa siya kumbaga wala pa man, ang unang assignment ni Moses, magtiwala muna sa Diyos. Okay? Magtiwala muna siya at kilalanin niya muna ang Diyos sa buhay niya. Actually, kung susundan pa natin itong storyang ito, hindi pa nagtatapos si Moses. Ang dami niyang alibay eh. Kasi nga itong si Moses, matalino ito, aral sa Egypt to eh. Alam mo yun? His ability, Lord, pautal-utal ako. Sino bang gumawa ng bibig? Sabi ni God. Tingnan natin ha. Tingnan niyo. Okay? Verse 10 ng chapter 4. Okay? Verse 10 ng chapter 4. And Moses said unto the Lord, O Lord, I am not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Okay? Neither hereto therefore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow of, nauutal ako kapag may stage fright ako, Lord. Ano sabi ni Lord? Yung kasunod. And the Lord said, Who had made man's mouth? Or who maketh the dumb, or the deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Pansinin niyo lagi. May ilalatag siya. Hindi ko kaya to. Yung identity niya, hindi ko kaya to. Tapos ilalatag niya yung ability, ito yung hindi ko kayang gawin. Ang lagi sinasabi ni Lord, kasama mo ko. Tapos ang lagi sinasabi, ano yun? Sino bang gumawa ng lahat, diba? Hindi ba ako? Nagigets po ninyo? In short, nagkakaroon siya ng aliba. Ang ginagawa lang ng Lord, sino ba ako? Hindi mo ba ako kilala? Ganun din sinasabi ng Lord sa iyo eh. Kung namumroblema ka, nag-aalala ka, ang sinasabi ng Lord, hindi mo ba ako kilala? Sa tinagal-tagal na natin magkasama,
Wala ka pa rin pananampalataya sa akin? Kaya paano natin mapapasaya ang Panginoon kung sa bawat sitwasyon ng ating buhay, instead na kilalanin natin ang Diyos, ano ginagawa po natin? Ang dami nating alibay. Nag-practice na natin yan eh. Ang ginagawa ng Lord nga, sinasabi nga, suko mo na yan. Okay, bakit? Hindi makakatulong sa'yo. Sige nga, may dadailan ba tayo sa Panginoon? Every time, Moses may ilalatag siya, may sasabihin ng Lord. Okay, it's either commandment or promise sa kanya, sasamahan kita. Katatakot. Lord, kayabe mo ko. Nagigets yung sinasabi ng Lord sa kanya. Sana sinasabi din sa inyo yan. Sana maintindihan ninyo na sinasabi din ng Lord sa iyo yan. Kalwatan ng mayabi ka naman. Mo ko pawari kilala. Wari niya pandemic, Brenda kawari. Salatan mo yung bilbil mo, di ba karagul na? Makanyang ka. Nagigets niyo? Although I'm using soliloquy somehow to explain to you ano yung sitwasyon, yun yung realidad eh. Pray mag-abroad. Brenda kawari. Yung Diyos ng Amerika, Diyos ng abroad, Diyos din ng Pilipinas yun. Ang problema, wala kang pananampalataya. Yun. Kasi kahit saan ka magpunta, kung wala kang pananampalataya, wala kang mararating. Mapalad ka, Brad, di ka na nag-abroad eh. Bakit? Ang request ko lang, pananampalataya. Ulitin ko ha, kahit saan ka magpunta, kahit saan pa yan, pag wala kang pananampalataya, wala kang Diyos, walang papupuntahan na lahat ng bagay na ginagawa mo. Kahit sa pag-aaral, ngek. Wala. Pero dapat kayo mag-aral. Okay? Pero hindi sinasabi na dyan yung ilalagay yung buong pag-asa ninyo. Kundi sinasabi natin, sa bawat paglakad natin, ang Diyos lang ang dapat natin pagtiwalaan. Amen? Pahina na pahina ang amen. Okay. Pangatlo, at kinakailangan nating maintindihan, serve God's work to build patience. Ayan. Ito. Serve to God's work to build patience. Alam niyo kasi, nung nakakilala tayo sa Panginoon, we are saved to serve. Lagi naman yan, naririnig natin yan eh. Now, serving God is not easy. It's difficult. Hello? Ang maglingkod sa Diyos, tandaan niyo to ha, hindi madali. Kasi trabaho yan eh. Kasi gera yan eh. Tama? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Hindi ginamit yung word na live. Ginamit yung word na war. Sige nga, saan ka makakita ng gera na mapayapa? Walang gera mapayapa. Magulo yan. At gagawin lahat ng kaaway para guluhin ka. Amen? Kasi para maintindihan mo na wala kang ibang lalapitan sa gerang ito, okay? Magkaroon ka ng talino sa dapat mong gawin, kundi sa Diyos sa pinaglilingkuran mo. Kung bakit hindi ka nananalo sa gera, nag-iisa ka eh. Para kang si Andres. Nakakilala si Andres? Ay, di alam ng iba, no? Si Andres, alam bakit siya namatay? Ay, di alam. Gas-gas na tayo. Sige na. Si Andres kasi, atapang-atao. Putol na kamay, hindi atakbo. Doon na, gigera siya, mga katipunero. Sumigaw siya, sugod! Yung mga katipunero hindi narinig. Ano daw, usod, atras sila ganyan. Si Andres, namatay si Andres. Nagaman, ito'y biro, huwag kang susugod sa gera na hindi mo kasama ang Diyos. Never go in a battle without the presence of God. In fact, yun yung prayer ni Moses eh. Lord, kung di ka namin makakasama, di ako alis dito. Kasi mapapala ako. Sabi ni Moses yun eh. Sana ganoon din tayo. Mga tatay, mga nanay, mga kabataan. Huwag na huwag kayong aalis sa lugar kapag di kasama ang Panginoon. Ang hilig-hilig mo kasi palalayas ka kasi. Diba? Problema ka, layas ka kagad, manutang.
Oh, mare, kalago mo ngayon eh. Hirap na hirap ka mag-isip. Samantalang gagawin mo lang, manampalataya sa Diyos. And then gumawa ka lang. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng talino. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng lakas. Wala akong makain. Alam mo, minsan kapag nasa Lord ka, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas eh. Diba? Nagpipray ka ng trabaho kay Lord. Aba, buong araw na, di ka pa kumakain, pero hindi ka pa rin gutom. Kasi nga, yung presensya ng Panginoon nasa iyo. Iba yun eh. Tapos may joy ka, kahit, alam mo yun, 50 company na in-applyan mo, masaya ka pa rin. Grabe yung 50, no? Pero masaya ka pa rin. Bakit? May Diyos ka eh. Nagigets ninyo? Ang makakagawa lang yan, yung anak ng Diyos. And you need to ask yourself, are you a child of God? For you to quit? Wag naman. Okay? Sapagkat ang maglingkod sa Panginoon ay nangangailangan ng pananampalataya. Actually, it's a basic message. Actually, until kanina, inisip ko, Lord, ano po ba ang mensahe na dapat mapakinggan ng mga kapatiran ngayong gabing ito? Maybe, the Lord is asking you, surrender your life. Suko mo na. Tama na. Huwag ka na magkunwari. Hindi mo kaya yan. And the Lord is giving us His promise. I will be with thee. Ano gagawin? Huwag mo sabihin, hindi mo na kaya. Your identity and your ability depends on the God you worship. Ulitin ko. Your identity and your ability depends on the God you worship. Ngayon, kung hanggang ngayon ay talagang nahihirapan ka pa rin, tanong mo yung sarili mo. Kaya ba nakasentro ang paglilingkod at pamumuhay mo? Hanggang ngayon, sa'yo pa rin ba? Isuko mo na yan. Diba? If any man will come after me, let him deny himself. Ang hirap doon sa totoo lang, lalo sa mundo ngayon. Kasi ang mundo ngayon, gagawin niya lahat para mapasaya ang sarili. Ngayon, kapag hindi ka naging maka-Diyos, nagiging makamundo ka, ganun din ang thinking mo. Baliktad sa Bible, deny yourself, take up your cross. Sige nga, paano ka nagiging masaya kung may dala-dala kang bigat? Pero sa mananampalataya, nagiging masaya siya. Bakit? Ang kasama niya ang Lord. Ang kapayapaan niya ang Lord. Ang lakas niya ang Lord. So kahit na may dala-dalang problema yan, nakakaya niyang magpatuloy. Pick up His cross daily and follow me. Doon ka pa lang makakasunod sa Panginoon. Amen. Sana hindi lang kayo nagandahan sa mensahe. Sana dumating din sa punto na sa buhay niyo ang inyong mga narinig. We're not much into invitation, but we are geared towards application. Dami-dami kasi puro invitation. Lahat pinangako na kay Lord, pero hindi naman na isa sa buhay. It's about time for you. Go out there and live. Apply all the things na natutunan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ay, lahat ay tumayo. Tayo na lang. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong oras na ito. Panginoon, di po namin alam. Pero salamat dahil alam po namin na sa kabila ng kakulangan ng lakas, talino, kayamanan na meron po kami, ay meron pa rin kaming kakayanan ng umiti, magpatuloy na may kagalakan, may pag-asa sa buhay dahil meron po kaming Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, nagbigay sa amin ng kaligtasan, laging ginagabayan at nagpapaalala sa amin. Hinihingi ko nga po, Panginoon Diyos, ngayong gabing ito, na patuloy po naming isuko ang lahat ng katigasan ng ulo, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pag-aalibay, kundi matutunan po namin, Panginoon Diyos, na ilatag sa inyo kung ano po yung meron kami. Maging tunay, maging totoo na ngayong panahong ito, ay hindi na po kami magkunwari. Hindi na po kami magtago ng aming mga sarili. Kundi bagkos, Lord, matutunan na po namin ang lumakad ng may kayos at may kabanalan sa Ikaw na Diyos, na puspos ng awa. Ikaw na Diyos na banal, ay nangangailangan po na kami ay magpakabanal sapagkat kung hindi dahil sa Panginoon, lahat po kami papuntang impyerno. Pero salamat sa kaligtasan, salamat sa destinasyon, at salamat sa pagkakataon na bagaman may mga pagsubok ang mga bagay na ito
ay nagiging precious, nagiging dalisay, sapagkat sa mga pagsubok na ito, dito po namin makikita ang aming pananampalataya. Dito po nasusubok ang aming patience, O God. Help us, Lord, na mas ma-refine ang aming pananampalataya sa inyo. And Father, we ask you continue to guide us, to bless our family, mga di pa po nakakilala sa inyo. To bless our work, company, sasakyan na ginagamit sa pagtatrabaho, lakas na namamasukan or nagtitinda. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, na sa kabila nang sila'y nagtatrabaho ay patuloy na pagkatiwala sa inyo lahat. Hinihingi ko rin po na talino mga kabataan na ngayon pa lamang ay patuloy nilang isuko ang kanilang buhay upang makilala ka, Panginoon Diyos. Na tuwing sila'y nalulungkot, naiinggit, wala silang gagawin kundi ang manalangin at tumawag po sa inyo. Hinihingi ko din po, Panginoon, na maging sa aming paglilingkod, hindi lang po sapat na naiintindihan namin na ito'y inyong gawain, kundi matutunan pa rin po namin ang patuloy na magtiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat sa napakasarap na fellowship. Salamat sa iyong salita na patuloy na siyang nagpo-provide ng nourishment sa aming spiritual na buhay. Father, once again, we ask that you continue to bless us, to guide us, and help us, Lord, sa aming paglakad sa inyo. For without faith, it is impossible to please you. Salamat po ng marami. Mapapuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.